Kinailangan naming tumakas. Nanlamig ang mga batang babae sa kubyerta. Ang mga higanteng ito ay 3 metro ang taas at purong maskulado at sila ay binugbog. Mga mediko. Sa rampa. Ngayon na, sigaw ko. Kinuha ng 4 na estudyante ng medisina ang kanilang mga nailigtas na kit. Gumastos pa ako ng 15 sa medical grade antiseptic & suture kit mula sa system. Sa ilalim ng aking direksyon, bumaba ang mga batang babae sa rampa. Isa itong kakaibang tanawin, maliliit na taong nagtatahi ng isang 3 metrong titan. Ngunit habang tinutusok ng antiseptiko ang mga sugat ng higante, ang kanyang paghinga ay naging matatag. Tiningnan niya ang mga batang babae nang may bagong uri ng paggalang. Target, higanteng tribo. Emosyon, pasasalamat at takot sa mahika ng gamot. Positibo 3-0. Lumuhod ako sa tabi ng ulo ng higanteng pinuno. Ikwento mo nga sa akin ang tungkol sa Ironback. Bakit hindi ito napatay ng bakal? Ang mga kaliskis, ungol ng higante. Nagpapatong-patong ang mga ito na parang bubong ng isang kuweba. Sa likod at mga gilid, ang bakal na patpat ay basta dumudulas na lang. Kailangan mong tamaan ang lalamunan o ang tiyan. Pero mabilis ang halimaw. Sumusugod ito na parang bumabagsak na bundok. Hindi tayo makakalapit ng sapat para tamaan ang mga malalambot na bahagi nang hindi tayo nadudurog. Tumingin ako sa gubat. Kung hindi namin mapapatay ang mga Ironback, titigil ang mga higante sa pangangaso sa amin. Kung titigil sila sa pangangaso, magugutom ang base. At sa kalaunan, mahahanap ng mga baboy ramo na kasing laki ng kotse ang aming barko. Estratehiya, bulong ko sa sarili ko. Hindi kami lumalaban sa tangke gamit ang kutsilyo. Gumagawa kami ng patibong. Tinawagan ko si Sarah at ang engineering team. Inilatag ko ang mapa ng baybayin. May isang makitid at mabatong daanan 50 metro mula sa barko, sabi ko habang nakaturo. Sabi ng mga higante, ginagamit ng mga Ironback ang daanang iyon para makarating sa mga lugar na may asin sa tabi ng tubig. 4 na metro lamang ang lapad ng daanan. Matataas na pader na obsidian sa magkabilang panig. Nakakabara, napagtanto ni Sarah, nagniningning ang kanyang mga mata. Tama. Sarah, gusto kong ikabit ang mga bakal na winch sa mga bato sa tuktok ng mga pader na iyon. Gagamitin natin ang mga pulley at ang alambreng bakal. Hindi natin sasaksakin ang halimaw. Madadaig natin ito. Pero napakalaki nito, Lihong. Kahit ang alambreng bakal ay maaaring maputol kung ito ay tumatakbo ng buong lakas. Hindi kong gagamitin natin ang bigat ng barko, sagot ko. Ipapasa natin ang pangunahing kable mula sa daanan pabalik sa mabigat na winch ng kargamento ng barko. Kapag nagbigay ako ng senyas, gagamitin mo ang mga gears. Ang alambre ay hihilahin ng mahigpit sa lakas ng isang 10 toneladang makina. Puputulin nito ang mga binti ng halimaw o itatalikod ito ng patihaya. At paano natin ito mailalagay sa pas? Tanong ni Lynn. Binuksan ko ang system store. Mga taktikal na pang-akit at kemikal. Pagbili, konsentradong pain na pheromone, Ironback Alpha. Halaga, 30 puli. Hindi namin hinihintay yan. Inaanyayahan namin kayo, sabi ko, sabay hawak sa isang maliit na bote ng salamin na puno ng masangsang at kulay musk na likido. Kasalukuyang balance, 77. Ang sumunod na 6 na oras ay naging masiglang konstruksyon. Ito ang unang pagkakataon na ang lahat ng 24 na batang babae ay nagtrabaho ng may perpektong pagkakaisa. Hinila ng pangkat ng inhinyero at ng pangkat na heavy lifting sa pangunguna ng isang nakakagulat na masipag na si Zhao, ang malalaking kable na bakal patungo sa tamang posisyon. Nagbutas sila ng mga angkla sa mga dingding ng obsidian gamit ang bagong hanay ng mga kagamitan. Naghanda ang mga mediko ng mas maraming tahi at benda, inaasahan ang isang laban. Ang pangkat ng biology, sa pangunguna ni Chen, ay naghanda ng mga garapon ng mapait na pasta upang ibalat sa mga sibat ng mga higante, umaasang ang lason ay magsisilbing paralitiko kung sila ay matamaan. Pagsapit ng kalagitnaan ng hapon, naihanda na ang patibong. Isang high-tensile steel cable ang nakabaon sa ilalim ng manipis na patong ng buhangin sa gitna ng mabatong daanan. Ito ay konektado sa isang serye ng mga pulley block na patungo pabalik sa rust bucket. Sa barko, nakatayo si Sarah sa tabi ng mabigat na winch ng kargamento, ang kanyang kamay ay nasa pingga.
Ang tatlong higante ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangin na may obsidian, natatakpan ng maputlang mga dahon. Hawak nila ang kanilang mga sibat na bakal, naghihintay. Tumayo ako sa gitna ng daanan. Binuksan ko ang maliit na bote ng mga pheromone at ibinuhos ito sa isang tumpok ng tuyong mga palumpong. Nakakapangilabot ang amoy, malaasul, agresibo, at sinauna. Bumalik na kayong lahat sa barko, utos ko. Umakyat ako sa rampa at tumayo sa kubyerta. Ang lakas ng tibok ng puso ko ay tumatama sa aking mga tadyang. Hawak ko ang binocular sa isang kamay at ang winch signal flare sa kabila. Lumipas ang 10 minuto. Tahimik ang gubat. Kahit ang hangin ay tila tumigil. Tapos narinig namin. Bangga. Isang puno ang nabali na parang palito. Pagkatapos ay isa pa. Isang mahina at paos na pagsinghot ang umalingaw-ngaw sa kanyon, na sinundan ng tunog ng mabibigat at nakabaluti na mga plato na naggigiling. Lumitaw ang ironback mula sa hanay ng mga puno. Hindi nagpalabis ang mga higante. Isa itong bangungot ng ebolusyon. Ito ay 4 na metro ang haba, natatakpan ng makakapal at magkakapatong na itim na kaliskis na parang pinukpok na bakal. 2 malalaki at kurbadong pangil ang nakausli mula sa nguso nito, nababalutan ng tuyong putik at dugo. Ang mga mata nito ay maliliit, pula, at puno ng sinaunang galit. Naamoy nito ang mga pheromone. Hindi ito nag-atubili. Nagpakawala ito ng isang dagundong na parang isang makinang desingaw na sumasabog at umandar. Yumanig ang lupa. Isa itong buhay na tangke na gumagalaw sa bilis na 40 kilometro kada oras diretsyo sa makitid na daanan. Teka ni. Bulong ko habang nakatingin sa binocular. Teka ni. Pumasok ang halimaw sa choke point. Pinuno ng napakalaking katawan nito ang espasyo sa pagitan ng mga dingding na obsidian. Nakarating ito sa gitna kung saan naroon ang nakatagong kable. Ngayon sigaw ko sabay putok ng flare sa ere. Sa barko, ipinihit ni Sarah ang winch lever papunta sa gear. Sumigaw ang kinakalawang na makina ng cargo winch habang kinakapitan nito ang bigat. Ang kable na bakal na nakatago sa ilalim ng buhangin ay naputol pataas na may tunog na parang putok ng baril. Nasalo nito ang ironback direkta sa ilalim ng mga tuhod sa harap nito. Brutal ang pisika. Dinala ng momentum ng halimaw ang 4 na toneladang katawan nito pasulong, ngunit biglang nakaangkla ang mga binti nito sa isang barkong pangkargamento na nakasadsad. Hindi lang basta natisod ang ironback. Tumagilid pa ito. Ang napakalaking nilalang ay gumawa ng isang ganap na pagsirko sa ere. Ang nakabaluti nitong likod ay bumagsak sa mabatong lupa na may isang nakakadurog na buto na dahil. Ang mga dingding ng obsidian ay nabasag dahil sa pagbangga. Nakahiga ang halimaw ng patihaya, ang malambot at walang sandatang tiyan nito ay nakalantad sa langit. Ang mga binti nito ay walang silbi na sumisipa sa ere. Sakit, sigaw ko. Tumalon mula sa mga bangin ang 3 higante. Hindi sila gumamit ng bato. Ginamit nila ang mga sibat na pinatibay ng bakal na aming ginawa. Itinusok nila ang mga sibat sa malambot na tiyan ng halimaw. Ang likod bakal ay nagpakawala ng isang pangwakas at nakakakilabot na sigaw bago itinusok ng bigat ng mga higante ang bakal sa puso nito. Bumalik ang katahimikan sa baybayin. Tiningnan ng mga higante ang patay na halimaw, pagkatapos ay ang kable na bakal, at pagkatapos ay pataas sa akin sa barko. Itinaas nila ang kanilang mga duguang sibat at nagpakawala ng isang dagundong ng tagumpay na sinalubong ng 24 na babae sa kubyerta. Misyon na natupad, taktikal na pangangaso. Mga gantimpala, 4,000 kilo na karne na mataas ang kalidad, 200 kilo na nakabaluti na kaliskis, 50 kilo na buto na mataas ang densidad. Target, 24 na babae. Emosyon, ganap na pagkakaisa at panatikong paniniwala sa pinuno. Positibo 300 yi. Target, higanteng tribo. Emosyon, pagsamba. Positibo 150 yi. Kabuang balanse, 527 yi. Hindi lang basta umunlad ang ekonomiya. Umabot na rin ito sa escape velocity. Bumaba ka dyan, sigaw ko, habang dumadaloy pa rin ang adrenaline sa akin. Chen, gusto kong mainat na anihin ang mga kaliskis na yan, iyan ang bago nating baluti. Sarah, gagamitin natin ang mga buto ng ironback para patibayin ang katawan ng barko. Lynn, simulan mo na ang smokehouse. Magkakaroon tayo ng sapat na pagkain para sa 1 buwan.
Ang mga sumunod na araw ay isang malabong bahagi lamang ng base building sa pinakadalisay nitong anyo. Ang smokehouse, pinroseso namin ang buong ironback. Ang karne ay pinatuyo at isinabit sa smokehouse. Mayroon na kaming matatag at pangmatagalang supply ng pagkain. Ang pagkukulay ng balat, natuklasan ng pangkat ng biolohiya na ang mapait na dahon ng paste, kapag hinaluan ng taba ng baboy ramo, ay maaaring magpapalambot sa mga kaliskis. Sinimulan ng mga inhinyero ang pagtatahi ng mga kaliskis sa makakapal na balat ng katad. Hindi na kami walang kalaban-laban, ginagawa na namin ang mga unang unit ng scale armor. Ang kuta, ginamit namin ang mga winch upang hilahin ang malalaking batong obsidian sa paligid ng base ng barko, na lumilikha ng isang pader na pandepensa. Ang rust bucket ay nagiging isang kuta sa lupa. Ang sistema ng tubig, gumastos ako ng $100 sa isang solar desalination kit. Sa wakas ay nagkaroon na kami ng patuloy na supply ng purong tubig at hindi na umaasa sa condensation. Pagsapit ng katapusan ng linggo, mukhang hindi na makilala ang barko. May mga bahay usok na nakahanay sa baybayin, isang pader na bato ang nagpoprotekta sa aming paligid, at bawat babae ay nakasuot ng itim at kumikinang nakaliskis na tsaleko. Lumipat na kami mula sa survival patungo sa colonization. Naupo ako sa tulay sa gabi, pinagmamasdan ang kampo sa ibaba na may naliliwanagang apoy. Nagtatawanan ang mga batang babae, nagsasalo-salo sa kanila ang mga higante sa pagkain, at sa unang pagkakataon, naramdaman naming pag-aari namin ang islang ito. Binuksan ko ang sistema. Kasalukuyang antas, 1, kinakailangan para sa antas 2, 1,000 ye at kabuang katapatan ng lahat ng asignatura. Tiningnan ko ang balance ko, 527 ye. Nasa kalagitnaan na ako ng biyahe. Pero habang nakatingin ako sa madilim na abot tanaw, naalala ko ang mga ironback. Sila ay mga lokal na hayop lamang. Ano ang nangyari nang magpasya ang sistema na maghagis ng isang bagay na matalino sa amin? Hindi ko kinailangang maghintay ng matagal para sa sagot. Kinabukasan, tumakbo si Chen papunta sa tulay, namumutla ang mukha. Laihong! Ang mga higante may natagpuan sila sa hilagang bahagi ng isla. Hindi iyon halimaw. Sinundan ko siya hanggang sa rehas. Isa sa mga nakababatang higante ay may hawak na isang bagay sa kanyang kamay. Isa itong piraso ng kahoy, ngunit hindi ito sanga. Isa itong inukit at pininturahang palaso, mga itim na balahibo, isang dulo na gawa sa obsidian, at isang kakaibang simbolo ng isang nakapulupot na ahas. Nakabit ito sa puno, ungol ng higante. Sariwa. May nagmamasid sa atin. Kinuha ko ang palaso. Perpekto ang balanse ng kahoy. Hindi ito primitibo. Ito ay isang pagkakagawa. Sarah! Zhao! Lin, tahol ko. Doblehin ang oras. Gusto kong matapos ang baluti bago lumubog ang araw. Hindi na tayo nag-isa sa islang ito. Tapos na ang yugto ng honeymoon. Nakapagtayo na kami ng base. Ngayon, kailangan na naming ipagtanggol ito. Kasalukuyang 527 natuklasan ang bagong banta, hindi kilalang pangkat ng may kaalaman. Pagsusuri sa estratehikong haligi, ekonomiya, matatag, mga taktika, napatunayan, pag-unlad, advanced. Ang unang isla ay nagbigay sa amin ng tahanan. Ngunit ang pangalawang isla, ang isla na inihahanda na ng sistema na ipatawag ay malinaw na hindi magiging walang laman. Tumingin ako kay Zhao na ngayon ay mahusay nang naghahasa ng isang sibat na may kaliskis. Naagaw niya ang aking pansin at tumango, may bakas ng matinding determinasyon sa kanyang mukha. Handa na tayo, Lihong, sabi niya. Tiningnan ko ang palaso sa kamay ko. Mabuti pat handa na tayo. Ang palaso na may simbolo ng ahas ay nakapatong sa aking mesa, ang lumang mesa ng chart ng kapitan. Isa itong tahimik na pangako ng digmaan. Pero ang nangyari, ang unang tunay na banta ay hindi magmumula sa gubat. Ito ay nagmumula mismo sa sistema. Nasa kalagitnaan ako ng pagkalkula, sinusubukang alamin kung kaya ko bang bumili ng simpleng perimeter alarm, nang biglang naging pulang-pula ang asul na interface. Isang matinis na digital na tili ang direktang umalingaw-ngaw sa utak ko. Babala, natuklasan yan ay katiwalaan ng sistema. Pinagmulan, residual negative miasma, paksa, Zhao. Protocol, penalty phase activated. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Zhao. Nagsusumikap siya.
Pareho lang ang rasyon na kinakain niya gaya ng iba. Sumilip ako sa kanya sa bintana. Naghahakot siya ng tubig, ang mukha niya ay nakatakip sa isang malungkot na maskara ng pagsisikap. Saka ko naintindihan. Hindi lang sinusubaybayan ng sistema ang kasalukuyang mga kilos, sinusubaybayan din nito ang enerhiyang naiiwan. Ang mga linggong puno ng puot, inggit, at malisya ni Zhao noong mga unang araw sa barko ay hindi basta-basta naglaho. Nagnanaknak na ito sa madilim na sulok ng mga ibabang kubyerta, at ngayon ay nililinis na ito ng sistema. Lai Hong! Tingnan mo ang tubig, sigaw ni Lin na umalingaw-ngaw sa hangin. Tumakbo ako papunta sa rehas. Kumukulo ang dagat sa paligid ng rust bucket. Pero hindi ito mga bula. Isa itong itim at malangis na putik na umaahon mula sa kailaliman. Mula sa putik na yon, libu-libong nilalang ang nagsimulang gumapang papunta sa katawan ng barko. Sila ay mga shadow crab. Mga kasing laki ng isang plato, parang gawa sila sa likidong obsidian at usok. Wala silang mga shell, mayroon silang mga gumagalaw at medyo transparent na mga karapata. At ang tunog nila ay parang 1,000 gunting na sabay-sabay na pinuputol. Banta, mga parasitong anino. Kakayahan, pagkonsumo ng materyales. Kumakain sila ng metal at laman. Espesyal, ethereal na katawan. Ang mga pisikal na pag-atake ay 70% na hindi gaanong epektibo. Sara! Ipagtanggol ang katawan ng barko, sigaw ko. Agad na kumilos ang pangkat ng inhinyero at ang mga higante. Isang higante ang humampas sa kanyang napakalaking sibat na bakal ang dulo sa isang kumpol ng mga alimango. Dumaan ang sibat sa kanila, tinamaan ang katawan ng hayop na bakal ng may walang kabuluhang klang. Hindi man lang natinag ang mga alimango. Nagkulumpon sila sa mga paa ng higante. Napaunggol siya sa sakit nang magsimulang umusok at matunaw ang kanyang makapal na balat kung saan siya dinampian ng mga anino. Bumalik kayo! Bumalik na kayong lahat sa itaas na kubyerta, sigaw ko. Kumakain sila ng metal. Tinutunaw nila ang barko. Hindi ako nagmamalabis. Kung saan gumagapang ang mga alimango, naglalaho ang kalawang at bakal ng rust bucket na nag-iwan ng tulis-tulis at bakanteng mga butas. Kinakain nila ang aming tahanan mula sa ibaba pataas. Kasalukuyang 527. Binuksan ko ang store habang lumilipad ang mga daliri ko sa mga menu. Kailangan ko ng area of effect defense at kailangan ko ito 5 minuto ang nakalipas. Binili, Aegis Energy Dome, Tier 1 tandang bawas 30 minuto. Halaga, 400 yen. Binili, alikabok ng banal na paglilinis, antas pang industriya. Halaga, 100 yen. Kabuang ginastos, 500 yen. Natitirang balance, 27 yen. Kumpirmahin. I-deploy. Isang kumikinang na gintong harang ang sumulpot mula sa gitna ng kubyerta, lumawak palabas hanggang sa matakpan nito ang itaas na kalahati ng barko. Ang mga shadow crab na nasa kubyerta na ay tumama sa harang at naglaho at naging mabahong singaw. 23 babae at ang 3 higante ang nagkukumpulan sa loob ng ginintuang simboryo. Ligtas kami sa ngayon. Ngunit sa ilalim ng simboryo, nilalamon pa rin ng mga alimango ang katawan ng barko. Naririnig ko ang umbol ng barko habang nasisira ang integridad ng istruktura nito. Nandito na ba lahat? Napasinghap ako habang pinagmamasdan ang mga takot na mukha. Tiningnan ni Lin ang kanyang clipboard, nanginginig ang kanyang mga kamay. 20-21-22. Lai Hong. Kulang tayo ng 2. Pumunta si Zhao at ang isa sa mga mediko sa ibabang kusina para kunin ang huling pinausukang karne. Ang pinagmulan ng key penalty phase ay si Zhao. At ngayon, siya ay nakulong sa mismong lugar kung saan pinakamatindi ang katiwalian. Ayaw gumalaw ng simboryo, sigaw ni Sara sa kabila ng tunog ng mga alimango. Kung aalis tayo rito, mamamatay tayo. Kung mananatili tayo, lulubog ang barko. Tiningnan ko ang natitirang 27 yen sa aking balanse. Hindi na ako makakabili ng isa pang dummy. Hindi na ako makakabili ng teleport. Kumuha ako ng isang mabigat na pamatay sunog mula sa dingding at pinunit ang takip nito. Itinapon ko ang supot ng Holy Purification, na binili ko lang sa tangke. Ito ay isang kumikinang at puting pulbos na amoy ozone at insenso. Manatili kayo sa loob ng simboryo, utos ko. Kung magsisimulang tumagilid ang barko,
Itali ninyo ang inyong mga sarili sa mabibigat na winch ng kargamento. Bababa ka dyan. Hinawakan ni Lin ang braso ko, nalalaki ang mga mata sa takot. Lihong, kakainin ka agad. Gustong linisin ng sistema ang katiwalian, sabi ko,